Alas 2:30 na 10, andun pa rin kami. Sa wilintik na salamin to. Ito po ang toilet. Pwede pala maghilamos dyan. Operahan na natin siya. Dito na, ito yung hospital. So, ito po guys, ito po yung farm. Ito po yung farm na naging kitchen. Kasi lahat kami dito nag-aral. Ito ang kanilang grocery store. Ito ang caramel. Spray sa akin ng strawberry. May mga hindi kami naikwento sa inyo na ngayon nyo lang malalaman. May letter na nanggaling sa Republic of the Philippines. May nag-file sa amin may nag-file ng case against kay Nins. Kasi ang final na case sa kanya is a criminal case. Nakatanggap na kami ng letter. At itong love letter na to. I-share sa inyo kasi grabe talaga yung kaba ko kanina. Ay nako, so nagising kami ng mga 7:30 or 7:45. Nag-alarm na ako dahil sabi ko may lakad kami mamayang hapon. Kaya maaga akong gigising para makapaglinis na ako dito sa baba. Magawa ko na yung mga house chores ko para mamayang hapon. Hayahay na lang, hindi na ako ngarag, hindi na ako maghahabol ng oras. So, mga parang 7:45, ganyan. Nandun lang kami sa taas ni Jeff kasi nagkukwentuhan pa kami, nagpo-phone. Hindi pa ako bumababa dito. Pero yung mga bata, gising na sila. Si Cloudy nandun sa room nila, nanonood. Tapos si Skyler nandito sa baba, nanonood din. Kasi nag-good morning na sila sa amin eh. Pero kami ni Jeff, nandun pa kami sa taas. Hindi pa kami lumalabas ng kwarto. Tapos maya-maya meron akong naamoy. Sabi ko, ano yun? Medyo faint pa yung smell niya, pero habang tumatagal, tumitindi yung umaamoy. Grabe, yung amoy na nasusunog. Sabi ko, shucks, inamoy ko yung labas ng bintana namin kasi yung baka kako galing sa kapitbahay or sa labas, mayroong nagsisiga, ganyan. Pero yung amoy niya is hindi siya nagsisiga na dahon or parang nasunog na niluluto. Amoy siyang nasusunog na wire. Kaya sabi ko, wala, dali-dali kaming bumaba dito sa baba. Tapos habang pababa kami sa hagdan, patindi ng patindi yung amoy. Grabe, kinakabahan na talaga ako. Tapos, amoy ako ng amoy. Alam niyo naman yung ilong ko na medyo sensitive. Talaga yung ilong ko pagdating sa mga ganyan. Talagang napipinpoint ko kung saan nanggagaling yung amoy na yan agad-agad. Kasi, ganun ka-sensitive yung nose ko. So, una kong tinignan is yung mga saksakan. Una kong pumunta sa kusina kasi nandun yung mga appliances na pang kusina. Baka ako nasusunog. Wala naman. Tapos dito sa baba, sa sala, ang tindi ng amoy. Amoy nasusunog talaga na wire. Kaya sabi ko, Sky, saan ba yung nasusunog? Tapos si Sky, nandito lang siya nakaupo sa may sofa. Chill lang siya, chill. Parang walang nangyayari. Sabi ko, wala, Sky, amoy nasusunog. Baka ako may nasusunog na appliances. Kasi amoy nasusunog na wire talaga. Ang tindi ng amoy niya. Yun pala, sabi niya, nandoon sa kapitbahay. Sabi ko, akala ko nasusunog yung kapitbahay. Yung pala, may nagwo-welding sa kapitbahay namin. As in, katabing-katabi lang namin. Kabilang unit lang namin yan. Sila Kuya Dario pala nagwo-welding. Grabe talaga yung kaba ko. Kasi nga, diba, kakabalik lang namin ng Quezon City galing ng Tagaytay, guys. Diba, nakita nyo? So, yung last vlog natin yan, galing kami ng Tagaytay, kakauwi lang namin yesterday. Pero before kami umalis dito, hinugot ko talaga lahat ng saksak sa bahay. Kasi nga wala naman tao. So, lahat ng saksak dito talaga nakatanggal. And mga aso lang naman yun nandito. Ang nagpapakain sa mga dogs sila nanay. Dahil nandyan naman sila sa kabila, hindi sila umalis. Iniwan ko lang bukas yung, yung pintuan, hindi na inilak. So, kagahapon dumating kami, binalik na sa mga saksak yung mga appliances. Ang iniwan lang pala is yung ref kasi masisira yung pagkain. So sabi ko, hay, imposible na merong nasusunog kasi nga kakabalik lang namin. Pero mabuti na yun, guys. Kinabahan talaga ako. Thank God na lang talaga. At may nag-welding lang sa kapitbahay namin. Akala ko may nasusunog na talaga, nakakaloka. Alam nyo pala, guys, panoorin nyo yung vlog namin. At saka abangan nyo yung reels na gagawin ko for Via Apia. Ang ganda nung pinag-stayan namin na hotel doon sa Tagaytay. As in, ang ganda-ganda niya talaga. Ang ganda niya, ang mura niya, ang babait na mga staff. Super comfortable yung bed niya. Sobrang lambot ng kama.
Sobrang lambot ng mga unan, ang kapal ng comforter nila, napakalamig ng aircon. Tapos, syempre, no, sa Tagaytay, malamig pa kaya talagang, alam mo yun, very cozy yung lugar na yun sa Via Apia. Ang ganda. Ilalagay ko, guys, yung link nila dito. Just in case na naghahanap kayo ng papagstayan sa may Tagaytay, I would highly recommend you to check out Via Apia kasi mura lang yung rates na ino-offer nila. Plus, yung food nila, very affordable. Tapos, ano lang sila guys, 5 minutes away from Sky Ranch. So, pwede kayo mamasyal. Malapit sila sa Sky Ranch. Malapit sila dun sa avenue ng mga kainan na overlooking sa Taal. Kaya, maganda talaga yung area guys. Ilalagay ko yung link para ma-check out niya. Ikaw, malaki kasalanan sa akin ito eh. Ikaw, bebe ha? Saan-saan ka nag-iihi? Grabe to guys, yan. Lalaki kasi to eh. Kung di ka lang cute talaga. Ang kulit. Oh, Bailey, come here. Ala, nagtampon. Kain tayo. Ala, muda. Kain tayo guys. Nagluto si nanay ng munggo. Nagluto si nanay ng munggo. Nay, natapos na i-welding ah. Nakita mo? Bumubuka naman. Okay naman. Tingnan mo. Nasira kasi yung planchahan, yung kabayo ng planchahan ni nanay. Eh, nagwe-welding sila Kuya Dario, di ba kanina? Yun yung nangangamoy. Pina-welding. Naki-welding kami. Pinakabit namin yung kabayo. Kasi nga natanggal. Ay! Speaking of natanggal. Tanggal na rin yung ipin ni Cloudy, guys. Tignan nyo. Yung pinapaghirapan namin yung kanina. Dali, tingin nga. Ito, ma'am! Mami, dati pakiklip yung video nung Tanggal ng ipin. Paklip kaya natin kay daddy yung video. Tanggal na. Si Skylar nakakita niyan kahapon. Ayan, actually, on the way kami pa, ayan, natanggal siya nung nasa sasakyan kami, on the way pa uwi ng Manila. Ayan, pabalik dito. Oo, on the way pa uwi. Papunta, on the way pa uwi dito, di ba? Sa Quezon City. Tanggal siya sa car. Hirap na hirap kami guys, kasi di ba tinali pa namin yan kay Bailey. Ayan na, natanggal na. Sinong bungal? Si Mama! Meron nga tip si Mama, oh. Marami nga akong tip, eh. May bakal pa nga, Ang bilis ng oras, guys. Huling tingin ko sa orasan kanina, 10:30 lang. Sabi ko, pakakainin ko na yung mga bata. Sumunod na tingin ko, mag-aalauna na. Ang bilis ng oras. Bakit gano'n? So, anyway, yan. Tapusin ko na lang muna to para bago ako mag-ayos. Sampay ko tong mga damit. Kagabi pa to sinalang. Diba? Ngayon ko pa lang siya maisasampay kasi nga tinulugan ko na siya kagabi eh. Iniwan ko na lang nasa loob ng washing machine. So, kanina sinalang ko na yung mga itim para kako sabay-sabay na silang isasampay ngayon. Just then. Sir, ano to? Wow! Aliga, sunduin natin. Okay, next time, andam. Sister! Long time no see. Shaked. Grabe. O yan, wow, celebration. Oh. Yes. Chismis na ni Jack yung salamin ko. 2 oras kung tinuturo yung ganong step. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oh, sige, sige, sister. Oh. Sabi ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan o, di ba? 3, 4, Oh. 6, 7, 8. Oh. kaya ni Sky, bakit kaya ni? Ito sa Si kanya. sister, tingnan mo kung kaya. Kaya niya yan. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hala ko lang talaga. Tapos ito na. Nag-start kami sis. Alam mo anong oras? Parang 5 minutes before 12. Alas 2:30 na 10, andun pa rin kami. Promise talaga, lumabas talaga yung litid ko. Alam mo, Hindi na ako sumumpa sa harap ng Diyos. Para namamahalin kita pagpapabuhay. Ito na pala kasi
masisira ng pagkapag-usap. Sabi niya, sister, yun na yata ang magiging dahilan ng tuluyan na paghihiwalay. Alam mo, pinalitan ko na ng step. O sige, gawin mo na lang brush. 1, 2, parang kamay na lang. Okay. Betty pa rin ako habi. Hindi pa, meron pa isa. Meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betty pa rin yan ako. Sabi niya, parang robot. Kasi pag off-cam, pag hindi pa naka-play, pinapagalitan niya ako, sinisita niya ako, tinuturuan niya ako, naka-frown ako. Pero pag bukas ng camera, nakangiti na naman ako. Alam mo, hindi tayo matatapos dito, Nins. Promise talaga. Sabi ko na nga lang, sige, tama na. Oo, Huwag give na up lang na siya. Salamin na binasa ko na yung salamin. Salamin niyan. Sa wilintik na salamin to, ba't ba kasi nagawa? Buisit naman kasi talaga kahirap-hirap ng step na yun. Uy guys, nandito kami sa cafe nila Chef, Infinity Desserts. Na dito sa Marikina. So a day before the opening, pumunta kami for the taste test. So, nag-final details na nakakatuwa. Lahat dito guys, color pink. Diba hindi ka naka-pink day? Kasi ano tayo dilaw? Ito si Dale, yung isa sa mga executive assistant. Uy, ito! Ito yung I serve herbs. Ano sa non-coffee. Ito yung may shakes. Ito yung monster shakes. Gusto yung halahala? Matry. Parang gusto ko yun, no? Yun nga, monster shakes. Cutie! Ano na din to? Umuuga na rin. Tapos, halo-halo. Sa kanya kumukuha ng order. Halo-halo. Strawberry gusto mo, babe? Mag-tour tayo? So, ito yung ano nila, yung toilet. Ito po ang toilet, di ba? Ay, may pailaw pa. Oo, antibacterial. May ano ba, heated yung kuwan. Pwede pala Sa Japan, pang Japan. Pwede pala maghilamos dyan. Heated eh. Production area. Ayun yung lagayan na chiller ng cake. Wow! May laman na. Wait, mo naman ako sa likod pag makita na. Yes! Congrats, Sir Ferds! Congrats! Uy, ipakita mo yung pink coffee machine nila. Ayun, yung kanilang coffee machine na pink. Siyempre lahat dito kailangan pink. Wow! Ang ganda! Color pink. Lahat pink. Pati yung basahan, kulay pink. Lahat. Kulay pink. So ibabalik po natin sa loob kasi may sarili pa yun. Guys! Wow, you're inside! Okay. Wow guys, ayan. Makikichismis tayo sa production area nila. Pero hanggang dito lang tayo kasi no, syempre hindi tayo nakabihis. For sanity tuloy, for safety and ayan, cleanliness purposes, dito lang tayo. Grabe! Kita niyo yung mixer! Color blue, ang cute! Color blue and color pink. Ala! Surprise ako lang dito! Dito tayo ngayon sa commissary nila. Nasa ano tayo, loob ng commissary nila. Ayan si Chef. Ito, Chef. okoperahan na natin siya. Ito yung hospital. Congrats, Chef! So, ito nila tayo sa commissary nila. So, ito po guys, ito po yung farm. Ito po yung farm na naging kitchen. Basta lahat kami dito nag-aral. So, ito yung kitchen nila guys. Actually, ito yung commissary nila. From the old commissary, ito na, lilipat na nila. Lipat na dati yung dalawa to eh. Sama-sama na sila. Yeah. So, isang one big team na sila ngayon dito. Hi! Yung ovens namin, nandito yung mga ovens. Dito lulutuin si Chef Jen. Wala kang mga ovens, ito yung multi-layer namin. Wow! Ito pala yung naamoy ko. Bango! Malamig dito ka, Jen. Bagay mo yung Sige nga. Uy, grabe guys. Kita nyo yan. Dapat dito nilalagay yung mga Wow! Ano po ito, ate? Bask burnt Babe, cheesecake. dito ilalagay yung mga noise. Wow! May walkie May chiller chiller sila. Kaya, Siyempre, no? pag maingay kayo, dito kayo ilalagay. Si Jet po dyan magda-dine-in daw sa Excuse me, ito pala yung mga Wow! case. Dito ginagawa lahat ng mga, ano nila,
Mga pan-dessert. Grabe, tignan mo naman kung gaano kasarap yan. Sobrang bango niya, grabe. Kunin mo na yung isa, Billy. Huy! Mainit pa. Hello po! Yan, o diba? So, Hoy! these mga persons. Tignan niyo yung mixer nila color pink. Yung picture na nila na color pink. Ay, may storage nila. Ito yung sinasabi mo. Ito ang kanilang grocery store. Ako po dito mag-dine in. Lahat ng mga sa pantry. ingredients nila Pati yung Ate. pati yung rice cooker color pink. Kahit lahat ng mga tao nila dito pink. Si ate na naka-helmet. Hello. Okay lang yan kasi kakalipat pa lang nila guys. Ito? Hindi pa organize. Wow! Ayun yung ginagawa yung cake. Yes. Ate, ano pong cake yan ginagawa nyo? Yung creme brulee po. Wow! Creme brulee pala yun. Ayan, dito pala yung dito sila nagpo-frosting ng mga cakes. Ng mga strawberries. Sobrang dami. Sarap. Ayan, gumagawa din sila dito. Ate, yan naman po, para saan po yung cake? Blueberry cheesecake. Blueberry cheesecake. Wow. Ito yung frosting. Oh, yan yung pinakailalim pala, no? Si ate may iba din ginagawa. Ayan naman po. Almond sans rival po. Wow. Lahat masarap. Almond sans rival. Uy, guys. Tingnan nyo, guys, yung layering yan. Oh, diba? Second layer pa lang si ate. 6 layer po lahat. 6 layers po yan lahat. Wow. Wow. Guys, kain. Oo nga sir, no? Ito yung yung mga croissants nyo, tsaka yung ay, hindi ka nagdaro sa garlic. Ay, nga. Hindi pa, wala pa. Go. Masarap ng garlic mo. Next time. Sarap. Meron si chef na sinasabi na i-try daw namin tong fruit parfait at yung itong monster shake. Sabi mo kasi, sa Japan ka lang nakakain nun. Makakain na ngayon. Oo. Yun yung parang yung square. Ito na nga po yung halo-halo na bingsu. Yan. Ihalo mo yung ube sa... Pero pwede mo kainin yan. Siyempre, as a Filipino, ano mo tinitikman yung ube? Hindi pwede, hindi. Ganun ba yun? Basta ko ang misis mo. Isa pa! Order mo kayo isa! Kulang kay Jet yan! Iba, para ma-video na. Ano naman? Ano nga ba tawag doon? Ayan, ito guys, isa to sa pinagmamalaki nila. Kumbaga parang house special nila. Yung monster shake. Grabe naman sa pagka-monster. Sobrang laki. Ang ganda nung isa, caramel. Meron sa mga popcorn. Tapos yon yung cone. Tapos kay Sky, merong mini donut. Mini donut ba yan? Tapos cookies. Grabe. And syempre, sa akin, ang strawberry. Guys, sobrang laki niya. Tingnan niyo. Fresh strawberries. May macaron. Tapos merong, what's this? Pretzel sticks. Tapos meron din tayong cone. Merong mga heart, no? Ganda. Ay, hindi mo si Chef. Hi, Chef! Sa gabi dito, sa Juju. Hindi ka matutulog, Chef. And then, your mom will tell you. Hindi ako makakakain sa dami na to. Nakita niyo to kung gano'ng karami yung kanila. Kung gano'ng kalaki. Oo, yung shape nila. Tsaka itong, salted caramel. Salted caramel. At yung strawberry. Ito yung junior lang nila to. Lang naman. Junior lang. Ang laki ng servings nila, no? Pero magkano lang yan? Mura lang, di ba? 200 something lang yan. Yeah, 295 the regular and 425 for the monster. Grabe guys, so ito good for sharing na, oh. Actually, for sharing na. Naubos ko na, Mama.
Masarap. And here's the pasta. Tignan nyo guys. Full serving din yung pasta nila. We have carbonara. We have pesto. Ayan. Carbonara din tayo. Bilisan mo, tumutulo na. Guys, grabe. Ang sarap ng strawberry shake nila. Hindi siya yung typical strawberry shake lang. Meron siyang pagka-sour ng konti, pero balance doon sa sweetness. And yung pinaka-strawberry slices, ang laki niya at saka sobrang caramelized. Ang sarap. Sarap. Pero mauna mo talagang papakalabas ko. 2 hours later. Uwi na kami sa bahay guys. Sumama kasi yung pakiramdam ko habang nasa biyahe pa uwi. Ang sakit ng tiyan ko na sobrang sa pagkain. Sobrang daming pagkain kasi dun. Kaya pagdating dito sa bahay yan, nagbanyo ako tapos naghilamos na kagad ako. Tapos nagulat ako. Ang tagal ni Jet nandun kay Mama Lisa. Yun pala yan oh. Yun pala yung pinag-uusapan nila dun kaya ang tagal-tagal niya. Dumating na kasi yung isa sa pinaka-aantay-antay namin na parang love letter. May mga hindi kami naikwento sa inyo na ngayon nyo lang malalaman. Pero I don't think that we have to parang i-explain further or talagang i-detalye yung kung ano man yung meron dito sa love letter na to. Pero eto siguro isa sa mga love letter na Kinilig talaga. Kinilig kami talaga. May letter na nanggaling sa Republic of the Philippines. Galing sa prosecutor's office. Guys, alam niyo ba kung ano yan? Etong letter na to na tumating sa amin, ayan, ikikwento ko sa inyo. Well, yung iba dito nanonood sa YouTube, no? Pero, I think nag-posting niya sa Facebook one time looking for a lawyer. Meron kasi kaming pinagdaanan. Kung napansin nyo, wala kami noong February na hindi kami nag-upload for almost 2 months ata yun natin dito, hindi kami nag-content. It's because of this. No, marami kami pinagdaanan that time. Sobrang stress kasi hindi siya biro na nangyari. Nagkaroon kasi kami, may nag-file ng case against kay Nins. It has something to do with a business, no? It's way back. I wouldn't mention the name. Nagulat kami kasi parang it was October last year. It was October. Yung first letter from the Office of the Prosecutor ng Quezon City. Tapos, nagulat kami kasi parang uuwi lang natin ata from Japan noon. Tapos may nakuha kaming letter. Nagulat nga kami. Tapos, grabe. Kasi mga October, tapos hearing agad. Ang nakakatawa pa kasi ang final na case sa kanya is a criminal case. Oo, grabe na talaga kami nung nagulat kami nung dumating yung subpoena. Nakalagay criminal. Sabi ko, wala na to. Tapos, ang final is estafa. Sabi ko, parang wala naman akong in-scam or wala naman ako itinakbong pera, mga ganyan. Diba, usually pag estafa, it's about money talaga. Kaya, nagtataka ako. Kaya anyway, nung final niya yun, nagulat din ako. So, prior pa dito na pinadalhan kami nung subpoena ko, no, at merong subpoena. And hindi then, ka pa rin naniniwala ng gano'n niya. Pinadalhan siya ng subpoena. So, medyo kind of like, we already prepared ahead of time kasi may yung nag-file ng case against sa amin. So somehow I was able to know the kind of person that person is, no? So I was able to attend to that. Anyway, to cut the long story short, ang nangyari was nagkaroon ng hearing and then we were able to compile everything. So, nung na-i-present namin yung mga evidences, madali lang sa amin talaga actually dahil beforehand nga, na foresee ko na, medyo may foresight na ako na ganun yung mangyayari. Kaya napaghandaan. So, madali lang yung na-compile. Hindi biro ko yan, Oo, tapos yung pag i-accuse ka ng demanda, parang hindi naman, parang ano ba kami?
Mukhang may kriminal, parang Oo, gano'n, di Yung ba? pa nabasa mo pa, criminal, no? Oo, parang goy talaga, parang gano'n. Parang, Wala po akong kasalanan. oo. Pero, we found out, yun nga, na no, after a while, ang tagal no, after nung huling, So, yung case, the case was sent to us, yung sa PINA ng bandang September to August. First hearing was set ng October. Natapos siya ng November. 3 beses yun na hearing. And then, before December, before mag-holiday ng December, subject for resolution na siya. Ganon kabilis talaga, guys. Lahat ng hearing pinuntahan ko with every document na kailangang ipasa, na-comply namin lahat. Tapos, supposed to be 30 days process lang yan. Magkakaroon na siya ng result. Pero, in our case, sobrang tagal, guys. Inabot na 6 months. Oo, almost 6 months or more 6 than... months. Oo, mga 6 months. Inabot siya ng 6 months. Kaya, talagang sabi namin, may nangyayari na bang something? So, yun. Awa naman ng Diyos. Ayan na, nakatanggap na kami ng letter. At itong love letter na to. Grabe. Grabe, sobrang saya namin dahil yung resolution nung prosecutor is actually, dismiss ang kaso, guys. Pero, syempre, iba pa rin pag you go through a process of when someone accuses you of something that you did not do, and hindi naman lahat ng tao kasi is maganda ang intention sa'yo, or hindi naman lahat ng tao Papaburso hindi, papabor, at hindi naman din lahat ng tao ang gusto nila is makuha ang hustisya. Ang gusto lang ng iba, pera. Yung iba, gusto na nila man-trip, power tripping. May mga ganun kasi, guys, no? I'm not saying na ganun nga, pero hindi natin masabi, di ba, kung anong intention nila behind all of this. Diba? Pero, what I know for sure is that when this was filed against Needs, sobra din talaga kami na-stress. Kasi, this is something na hindi naman namin, Diyos ko, napakatahimik namin tao, hindi nga kami maano. Pero, kami yung tipo ng tao na hanggat alam namin na nasa tama kami, lalaban kami ng patas. Kumbaga, parang doon nga kami nag-work together kasi ako bilang may foresight na nakikita ko ano yung possibilities ng pwedeng mangyari. Siya naman, she was very organized and may hold siya sa kanyang emotion. Nag-work yun for us kasi mas in control siya when it comes to this case. Pero pagdating dun sa mga possibilities na ganito ganyan, na foresight ng mga kutob-kutob nararamdaman, ako talaga yun. And we know for sure naman na, I mean, di ba, hindi naman ito madi-dismiss kung nakita nila talaga may probable cause for the case. Pero, yung inaccuse kami for that something, it's parang parang a chunk of it was, talagang nilaban din namin talaga. Dahil we know for a fact that we're fighting for truth. Pero, with prayers and, and with help din ng help from friends and people that really matter. Ayun. Sister Lisa. Si Sister Lisa yung kasama ko during the hearings talaga. And also with the attorney. Of course, our attorney. I wouldn't mention the name. Bakit ka natawa? Totoo naman. Natawa ko. Siyempre with the attorney. Di ba si attorney? Kung nanonood ka attorney, thank you pa rin. No? Thank you. Natawa lang ako. Sige. Alay ko. Oo. Kasi because of our attorney rin, he was able to help us. Galing kaya ng lawyer natin. Oo naman. Galing na galing talaga. And also with the people who really helped us all throughout the process. Etong case na to, ginapang namin to with God's providence. Hindi namin to magagawa ng kami lang. Kasi all along the way, kung alam niyo lang yung buong storya, kung nalaman niyo lang yung the whole story behind it, you will be like, what? Talaga ba? Parang ganun. Kasi parang, almost close to impossible yung... The reason why we share this to you guys, it's because, just to give you hope. Kasi na, there are some things na, and some things na, may darating talagang mga unos and may mga problem. At then, we still have problems here and there, no? Pero hindi naman like,
lalo pa to na dumagdag pa to na kung tutuusin, wala naman sana tong ganito. And you know how much it costs to pay for a lawyer or how much effort you need to do for this. Hindi lang pera lang yan. Financially, emotionally, mentally. Oo, lahat. Pati physically, talagang it's draining and it's very exhausting. Anyway, so it's it's a really good day for us na natapos na to dahil ito yung isa yung grabe talaga na naging cause ng isa sa mga stress namin for the past couple of months. Talagang sakit sa ulo, sakit sa bangs talaga. Ay nako. So, yun lang naman. So anyway, yun guys, thank you so much for watching this vlog. Oh, by the way ha, yung coffee shop, yung cafe, restaurant nila, Chef, is located in Picador Street. Corner Dragon Street in Marikina. Thank you so much again for watching. Bye!